Network Entertainment. Hello! Musta Red? Wala, Wala salita ang wala puta. kang headphones You eh. had one job, pare. What can you do? Hindi susuot ko. Okay. Habang Habang wala ako nagbaba. headphones, hindi na ako magasit. Ganun ba? Fucking shit. Wala eh. Kailangan buhatin eh. So, nandito tayo sa part 2 ng mailbag episode natin about love. Kasi baka may mga self-harm dito eh kapag dahil may mga I was scrolling through the comments tapos nakita ko may extremely urgent, may parang intense na question eh. Ay, hindi ko binasa eh. Medyo parang 3 paragraph eh. Nako. Nako. Chat GPT, paki-exian po. Okay. Wow. Great hear it, bro. Bakit talaga so? Coming off, dito coming in hot, pare. Oo. So, Easy lang. Ba, ma-flag tayo, bro. ba flag ba dahil sa chat GPT? Hindi ko alam. Ay na. Tignan natin to. Kamusta natin? How you been? I've been great, pare. Sobrang... May plans ka ba this Valentine's? Oo, pare. Maglalaro lang ako ng Dragon Quest 7 Reimagined. Okay. Reimagined mag-isa. Okay. Ikaw ba may plano ka? Binili mo? Oo. Ba't nag-isip ka pa? Binili mo eh. Hindi, it was a purchase na bibilin ko ba to or magbabayad ako rent. Tapos dumating naman yung... Kasi sumama ako sa Cool Pals dating game. Aha. Tapos may bayad pala siya. So sabi ko, Okay. yes. O, kamusta pala yun? Pare, Ba't mo ni-reveal, pare, na ikaw yun? sobrang kita naman. Alam ba nilang ikaw yun? Oh, Tingin mo? alam nila, tangin na yung polo shirt ko pa lang na may skulls and flowers. Bakit hindi nila hinide yung identity mo tulad ni Mayong Lip Bite? Tangin na, kita rin naman na siya. Astig ba si Mayong Lip Bite? Mabait siya. Tapos si Golden Retriever Boy. Yung pop balloon. Yung pusuan or laruan. Oh, wow. Okay. Tapos anong Ako nangyari? yung last. Ikaw yung last. Last place ako. Ginago ko lang yung questions. So nagpatalo ka. Nagpatawa lang ako. Yung ba ang mentality ng isang wacky doer, Andren? Ha? Isang BMT deer? Ha? Hindi, gusto ko lang naman Kita magpatawa. mo ba number 13 tayo ngayon? Oh, dude, lucky number 13. Ang lapit na eh. Ang lapit na, itikman ko na eh. Bakit parang ayaw mo sa akin ngayon? Anong Bakit? nangyari? Wait. Paano Parang ba off yung chemistry na. Okay. Ano ba nangyari? Inaaway mo ako eh. Hindi kita binili. Binigyan mo ako ng malit na tubig Tangina, eh. kasalanan. Yun lang yung available sa fucking... Tingin mo ba, Ha? enough tong diabetes ko to? Ha? Itong Korean water na... Yan na lang yung meron eh. Yun Bukod talaga. dalawa sana. 3. Tama. Oo nga. What a foreign concept na bumili ng Tayo dalawa. pag nakabinala ng tubig, akin na, inumin ko. Pag ganito kasi iniinom mo yung tubig na stock dito, puta 4 yung iniinom mo. Tapos, Excuse me, isa lang. ulul. Minsan, 4 uminom eh. Darating siya parang, kuha akong tubig Tapos bilang bago magsimula yung recording, naka 1.5 ka na eh. Sige na nga, bilhin na kita pagbaba natin. Gusto mo Starbucks? Huwag na. Ayaw mo ako libre. Ito lang ang value ko sa'yo. Tagyan. Sorry guys, malapit na kami mag-break up. Gumawa may sarili ka ng podcast, di ba? Yung HKM? HKM. Oh. Na under sa bago matulog. Kailangan mo ibahin yung name. Kasi under sa rights ko yan eh. So pag sa labas mo ginawa yan, hindi kita matutulungan, L0M yung pangalan. Sige, maalaala mo Andren. Yun. Maalaala mo Andren kaya. Oo. Okay. Huwag na tayong tuloy to. Sabi mo din, like, Parang- ang gaganda ng mga questions. Maganda ba yung questions talaga? Hindi Or ko- fini-fake hype mo ako? Pinifake. In-skim ko lang eh. Like, puta. Hindi mo nga binasyan ko. Sabi mo, 9 na lang, huwag natin tuloy. Isang dami. Dami pa pala. Hindi. Ayaw. Andren doesn't wanna work today, guys. Ayaw niya. Yun na dito. Ikaw nga yung late eh. Na-late ka sa sarili mong apartment eh. Ini-edit ko yung My Hero Academia video natin. Nakita mo ba yan? Nakakatawa siya. Akas na. 2 oras ko ginawa yun. Dalawang oras. Hindi ako magaling na editor eh. Ay, nako. So simulan na ba natin to? Simulan na natin. Fun fan mailbag number 2, pare. Oo. Okay. Sabi ni Edwin Aldrin Reganit. Ba't ka tumawa? Stupid last name. Reganit. May anit ka ba, bro? Reganit means, siya, lumang Tagalog word siya.
Riganit? Oh, For warrior. Puta! So, Edwin Aldrin Warrior, yung name niya. Ibig sabihin yung pamilya niya naging katipunan. Reganit. So, sinasabi mo stupid yung katipunan. Yung ba sinasabi mo? Reganit is a child. Yun yung kanta ni Gary V. Ano yung Reganit? Warrior. Di ba sabi mo warrior? Joke lang, di Reganit. Okay, thoughts on, paano may pronounce to? Unrequited love. Unrequited love. Ano yan? Anong kanta yan? Parang nag-iimbento ka lang eh. Hindi, yun yung sa Guardians of the Galaxy, yung unang song. Unrequited love. Come and get your love yan, Red. Okay. Sorry. Silly Red. Okay. Susubukan magpatawa sa isang comedy podcast. Okay, ano nga? Ano to? Thoughts? On unrequited love. Ano sabi na unrequited love? It's not returned. Parang ikaw So lang one-sided? One-sided love basically. Hirap yan. Talagang love? Totoong love? Hindi, like I think, yung sinabi mo nga you're falling in love with the idea of the person. Di naman talaga. Paano kung, kunwari, former lovers sila, tapos yung isa hindi na in love, yung isa in love pa rin? She fell out of love. Unrequited din ba yun? I think so, yeah. Fuck. Mahirap yun. Mahirap kasi wala kang magagawa in love ka eh. May nagsabi sa akin na, just let it happen pare. Okay lang naman magka-crush eh. Kung totoong love, medyo mahirap. Pero kung kunwari infatuated ka lang, or kunwari crush mo lang to, tapos may boyfriend siya, or you just find him hot, or hinahanapan mo na excuse na ma-in love dito sa tao, grabe talaga siya, ganyan. Pero hindi naman talaga kayo magkakilala. Hindi yung totoong love. Kaya get a life pare. Pero yung totoong love, mahirap. Kasi gagawin natin lahat para sa pag-ibig. Ika nga ni Sun Tzu, paano pare. kung kaya mo gawing lahat? Kaya mo, pero di mo magawa. Kasi unrequited love na. Unrequited love! Di ba? Ang hirap, no? I mean, we all been there, I think. Yeah, dude. I think hindi siya healthy. Like, ang ginagawa ko yung classic things na ini-imagine kong tumatay siya eh. Hindi pa rin eh. Tapos malalo ako na in Alam mo, love. time heals everything. This too shall pass eh. Yan talaga yun. Sa akin, ang magandang gawin dyan is gamitin mo yung force na yan to be creative in other things. Or to be productive in other things. Like, kunwari, in love ka, di ba? Sarap kaya magsulat. Or mag-create. Or exercise. Gym. Tama. Gym. Tama. Di ba? Parang nasa thought mo na, may sabi yung therapist ko dati, make her your muse. Parang make her like an Sounds like a toxic therapist. Talaga? Sinabi ng therapist mo, make her your muse? Not yung... So, hindi sinabi ng therapist? Nag-invento ka lang. Hindi. Parang, sinabi niya eh. Pero, ayokong put to the spot kung toxic or yun. Basta parang gawin mo siyang parang inspiration to be better. Yan yung basically na sinabi niya. Pero kasi, ang problema kasi, dito sa Pilipinas, alam mo namang meron tayong sawi mentality. Lahat sa movies, parating victim yung babae kasi nag-no. Wow, victim yung babae kasi nag-no siya? Hindi, victim yung lalaki. Kasi nag-no. Yung girl. Wow, me. Ayaw niyo sa akin. Ayaw niyo sa ginawa ko naman lahat. Ginawa ko na. Yung pag lumalabas na bibig mo yung ginawa ko ng lahat, medyo toxic na yun. Kasi parang sinusumbat mo. Naginawa mo lahat. Wala. Ganun talaga. Sometimes, people fall out of love, pare. And it's not your fault and it's not her fault. Sometimes it's your fault. Yeah. Pero... Di mo ba naparod yung 500 Days of Summer? Pero silang toxic dun eh. Ang totoong Stupid love. Bitch. Ang totoong love. Yes. Kahit meron kang sala, mapagbibigyan. Kung hindi ka napagbibigyan na at that point, ibig sabihin, one-sided na yun, not worth exploring. So gamitin mo na lang motivation. Better yourself, sir. Kami, wala kaming sala eh. One bedroom lang eh. Okay. Ito yung next. Ang ganda na. Nakita mo ba yung looming question na maraming paragraph? Oo, nakikita ko eh. Pag kailangan mong pinutin yung more, alam mo mahaba eh. Pero dito muna tayo kay James Cruz. Ano sabi ni James Cruz Andren? Bakit ang tagal magpaligaw ng ibang girls? Bakit mo pa? Pero during the liguan, para na rin sila magjowa. You said this basically na. Gusto ko nga yun. The best nga yun. Yan yung pinakakilig moments eh. Is the... Yun yung masaya. Yung di ba talaga kayo? Pero alam niyo naman kayo. Pero hindi pa talaga. Yung nakabitin. Tapos nag-uusap kayo. Savor mo yun. Nag-uusap kayo. Tapos alam niyong may gusto kayo sa pare. The best. Umiinom kayo. Sarap yun. Sarap na feeling. I mean, syempre to a point. Syempre nakakasawa siya. May shelf life. Lahat naman ng bagay may shelf life. Pero, sarap yung feeling na yun. I-savor nyo yun. Yung nagliligawan, di ba? Parang kayo na rin. Pero hindi pa talaga kayo. Matagal na ligawan na ganun. Parang, ano mo yun?
Kasi nandun pa yung thrill na baka hindi eh. Kasi never pa na-confirm eh. Kahit parang alam nyo. Parang siyang isang sayaw eh, na baka may madapa sa inyo. Oo nga pala. Hindi nga pala tayo. Yun yan eh. Tensyonado. Yun yung mga... Nagulat din ako. Yung mga kanta dyan eh. Ng sawi eh. Ang daming kanta tungkol dyan kasi sobrang unique siya na feeling eh. Kung pwede pa eh. ba tayo? I think yan yung favorite sawi song ko. Yung soap dish. Bakit nagpatagaliwa? Wala, kanya-kanya lang eh. May mga tao naman na mabilis. Yes. Like I heard Gen Zers now, there's just a lot of fucking going on, pare. Parang di naman siya exclusive. Like, there was always a lot of fucking going on. Tangina yung generation ng parents ko, putang ina, 1921, papakasal na sila eh. Anong kala mo dun? Anong kala mo dun? Di sila nagse-sex? Putang inang yun. Kaya nga sex before marriage. O di maaga tayo magpakasal. Bakit ang tagal magpaligaw ng ibang girls pero during that ligawan, para na rin sila. Yung kasi yung tingin niya, yun yung problema niya. Kung kayo na rin lang, di ba, ba't di mo na ginalib? Bakit ba eh? Gusto nila minsan bitin-bitinin eh. Alam mo yun? May mga ibang mabibilis, di ba? Yan. Yung mga gumburza, nagpabitin. Ang tagal eh, bago mo sinabi. Hindi naman too soon, tagal na nun. Okay. Ito Silver Dawson. Okay. Wakididu. Eto na. Eto na, okay. Meron pa siyang profile picture ni Mads Mikkelsen. You know this is gonna be great. You know this is gonna be instantly, pare. Yung Mads Mikkelsen pa ata to na putang ina yung sa Silence of the Lambs. Ganun ba? Naging ano ba siya? Prequel. It's parang prequel siya. Pero siya si Hannibal Lecter? Yes. Well done. Hindi ko alam yun. Okay. Wakididu is being friends with ex. With an X or with X? With an X. Let's say with an X. Hindi. Mali yung grammar. Mali nga yung grammar niya. Ayoko na basahin to. Nakakatawa ko. Is being friends with an ex okay with secretly unrequited love, unrequited love with while focusing on my own goals for success. Ayun sinabi namin. We don't oftenly communicate though. Just planning to add her socials back again. After a week, when I offered that friendship, ended a friend, which... Hindi seryoso. Which, ang haba eh. Naglagay ng character eh. Which she agreed and made sure that it's not just a forced type of friendship. I told her I valued our connection. Together. And I don't mind being friends with her. And she can have a conversation with me whenever needed, even without romance involved. Not for an old crook like me. Of course, with boundaries, cause she's in a relationship. Nako. Thanks, Red and Andrin. Aahasin ko relasyon nila and I'll be freaky if he broke her heart. Joke lang. I hate this guy. I'm not a simp or am You I? You are a fucking simp, boy. Yun ba yung tanong? You fucking simp, boy? Abangers to eh. Abangers eh. Okay na naman maging abangers. Basta wag lang Wag mo sila- wag home wreckers. Wag sneaky moves. Wag sneaky moves. Yung wag mo sisiraan ka agad yung lalaki. Wag kang maging takbuhan pag nag-away sila, pare. Kasi may friend zone ka niyan. Yung tipong, alam mo, di kita gaganyanin eh. Ay, putang ina, linya ng abangers yan eh. Di kita gaganyan, pero may 100% chance na gaganyanin. Totoo eh. Tapos may nakita akong meme, may guy na nag 3 points yung sa slam dunk, diba? Hindi kita gaganyanin, yung nakasulat sa bola, tapos may ring. Goal! Yun ang mga linya ng mga abangers pa. I hate those kinds of people, dude. Kasi never naman ako naging ganyan. Hindi, tsaka nakakatawa dun. Akala nyo ba nakakabuti kayo? Es minomold mo yung sarili mo into a person na, kumbaga parang yung personality mo, naka-base na lang sa kung anong ayaw ng babae. So anong gusto ng babae pala. Okay. Diba? So anong klaseng tao ka, pare? Mo, na wala ka sariling personality. Oo. Pero, ang personality mo kung tama. Ako, pag unrequited love,
para sa akin, dapat di mo pinapansin kasi ang goal mo dapat is umalis dun eh. Oo, exactly. Pa nagbibid ka Okay lang mag-usap-usap, pero yung wag yung, kunwari may away. Matagal pa. Oh. Kung wala nag-aaway sila ng boyfriend niya, wag ka lang makialam. Baka maybe yun din yun, diba? Pero sabi niya, I told her I valued our connection together and I don't mind being friends with her. This guy's and just trying to get laid. Can have a conversation with me whenever needed. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Lahat ng mga guys pare. Shit, boy. Shit, boy. Shut up. We know what you're doing. We know what you're doing. We know what you do. You know what you're doing. Okay. Tapos yung babae rin, alam mo honestly, alam din niya yan eh. Oh. Alam din niya yan. Gusto mo ba maging plan B? Pare. Gusto mo maging ganun? Diba? Parang, come on, man. Have a little respect for yourself. Have a little respect for pare, yourself. pagkaharap mo sa salamin, do you like the look of the man you're becoming, pare? Ang limited lang ng time sa mundo. Tapos hindi mo siya mababawi. Tapos, magdededicate ka pa ng time sa bagay na napaka-unsure tsaka hindi naman, alam mo yun? Napaka-hassle. Mga hassle ibang tao. Pare, hinahabol mo lang yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng sakit eh. To be fair, hindi naman siya nagtanong ko ng gagawin niya. Tinanong lang niya kung simp ba siya o hindi. Sobrang nag-wild lang tayo. Pero yes, simp ka. Yes, simp you ka. are simpin. You're big simpin, pare. Stop chasing things that only bring you pain, pare. Tama. Or unless, yun nga, kung nag-break sila tapos naging kayo, Pwede mangyari. Masaya ba yun? Feeling ko masaya pa rin siya. Oo, masaya nga yun. Actually. Medyo wild yun. Mga first 6 months dun, puro sex lang yun. Ira. Escalada. Ang ganda ng pangalan niya. Si Escalada. Para siyang popular street baller. Oo nga eh. Si Ira Escalada. Kasama yung si Hot Sauce. Si Hot Sauce. I remember Hot Sauce. Sa End One Mixtape. Oo. Agree ba kayo sa sinasabi ng mga babae na funny is the new pogi? Tagal na yan, hindi yan new pogi. At kung At kung papapiliin kayo, babaeng maganda pero normie at aircon humor or mukhang impacto pero same level nyo ng humor. Tingnan mo tong mga taon to. Impacto eh. Yung dinram up mo lang into 2 categories yung love eh. Alam mo yun? Pagpipili ka ng partner, ito. Yun lang eh. Alam mo yun? Parang, di ba mas marami pa? Kinulong mo lang sarili mo. Kinulong mo sarili mo eh. Itong funny is the new pogi. Matagal lang yung sinasabi ng mga tao. Funny was never the new. Funny is the new funny. Walang pogi sa funny. Like may mga certain types of funny naman na hindi pogi. I think marami nakakapogi sa lalaki. Like kunwari kung feeling ko ikaw pinaka nakakatawang lalaki sa mundo pero ang baho mo, malabo yun. Malabo mangyari yun. Like being handsome and having a little personality helps. Pero being funny pero sobrang kamukha mo si fucking It. Pero nakakatawa ka. Ewan ko. I think madami. Kasi ang problema rin ng mga tao, akala yung success ang lalim ito. Pero yung success ng isang tao sa relationship, parang iniisip nila nakabase rin lang kung sino yung mas conventionaling magandang babae na nakuha nila. Alam mo yun, parang sobrang stupid din ng mga rankings. I think whatever makes you happy is fine. Pero you never want to be the swerte guy or girl in the relationship din. Alam mo yan? Pag nakikita mo yung picture, ito yung swerte. Ayan, yun yung mga klaseng kakitira ng utak yung kung bakit siya single o hindi. Kasi akala nyo ganyan eh. Akala ng most ng tao may ranking na parang, ito, 6 lang ako, so hanggang 7 or 5 lang ako. Hindi ganun eh. It's arbitrary. It's a fucking spectrum. It's millions of combinations and permutations and iba-ibang background, iba-ibang pangyayari, timing, ang daming factors. Sobra. Alam mo, if you think of it that way, yung pag-rank, imagine mo, imbis na, 5 ako, 10 siya. Imagine mo na lang na 25 ka, plus 30 siya. Walang ranking. Mas malapit eh. Walang. Sobrang stupid nun. Parang mas malapit. Sabi, imbis na 5 ako, tas 10 siya, gawin ko na lang 25 tsaka 30. It's still 5 away. Pero it's... Kung yung math, if you're using math, mali yung, walang kwenta yung math mo kasi it's the same. It's pares ng difference. 5. Diba? Pero mas marami. Like 25, 30. Pero 5 pa rin yun. Ewan ko ba? Pero, ang akin, walang ranking.
Walang tipong, ganyan ako, ganyan. Tama. Tapos ganyan siya. Pare, ano yan? If there's magic, baby. Mga ibang tao, iniisip yan eh. Parang, dapat funny ako, tapos ano ako. So, dapat pwede ako dito. Tapos pag na-reject kayo, hindi nyo magigets. Tangina nyo, ina-analyze nyo na parang math eh. Ganun ba dapat? Yun ang gusto nyong relationship? Naka-equate, pare, nakalista. Kaya okay lang kung 15 siya. Nakalista. Tangina yan. Ira Escalada. Pero yung funny is the new pogi thing, matagal na narinig yan na parang funny, ano. It definitely helps. Kasi may mga babae na, or guys, any gender, may mga tao na gusto nilang funny yung, talagang funny yung, tignan mo si Melay, di ba? Number one nila. Nakakatawa si Melay. So, nakakatulong sa kanya na, kasi komedyante siya, malamang. Tapos nakakuha siya asawa kasi funny siya. Kaya masawa ba siya? Ha? Masawa ba siya? Hindi ko alam. Pero, di ka updated kay Melay? May afternoon show siya. Okay. So, yeah. Huwag niyo ikahon yung mga tao. They're people. Brian Vien Bundang, kina first time relationship last. Dami kong ganyan. Isang relationship lang, tapos na. Gano'n nangyari. Ba't natulala ako? I'm thinking, yung You thinking? tita. Sa first time, pare. First time. Bago matulog first, ladies and gentlemen. Bago matulog first. Si tita at tito. Medyo since 17. So talagang So, high school sweetheart. bago maging legal. Oo. 25 siya nun tapos 17 yung... Damn! Kidding. Makes sense, ha? Runs in the family. Lalo na sa pulis. Pulis ba yun, tito mo? Pulis dito. Okay. Akab, pare. All cops are beautiful. Hindi mo nagustuhan yan, Red? Sorry, hindi ako nakikinig. Minsan may may Android filter ka lang. Para may natural guards na yung ginawa ng utak ko para matolerate kita. So for a while parang minsan may times na naka-shutdown lang. Sige. Kasi nasabi niya. So sabi ni James Cruz, nanood si Kate, anong mensahe mo? Sinabi sa akin ni Kuya Kim sa aming episode. Alam mo na akin, kanina pa kami buhok sa mukha, hindi ko makita kung saan galing. Suklay ka kasi. Alam mo ba, naalala ko lang, hindi tayo nag-OBB. Nakakatawa ba kung dito I-OBB ba natin? I think patuloy natin ang Fun Fan Mailbag Love Life Edition episode 2, part 2. Pagkatapos ito, very unnecessary. OBB. We're back, par. Sabi ni Van Lester Lyco, update dun sa admirer ni Andren, may ginawa ba siyang moves? Sinuportahan ba siya ni Red? Tanginang yan ba? Gusto ng chismis eh. Gusto ng chismis, tapos ikaw ba yung nandito pa ako, putang ina. Pukin ng inang yan. So I think, so far wala pang update, pero may theories kami ni Red. Unang-una, theory number 1, lalaki siguro to. Nantitrip lang. Nantitrip lang. Number 2 si Alexia to. Ginagago lang si Andren. Number 3, may possible, may mga parang feeling ko na females adjacent. Mga females and female adjacent people na feeling ko posible na siya yung nag-email nito. Sana siya. Pero pero alam mo akin, paano ka nga naman gagawa ng moves, Andren? Kung hindi mo siya kilala. Kaya nga naman putang ina, lapitan mo lahat ng babae sa nanonood ng show mo. Or sa group. Oo. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Pwede ba kita i-kiss? Tanginan, grabe. Hindi na ako Nagtanong naman. Tinatanong ko, tapos halata yung mga hot chicks lang na may septum piercing. Tinatanong. Long walks! Ayoko ng long walks! Tanginan, magkasabi niya eh. Nakakainis eh. Saan na kaya yung babae gan? Ewan ko, some tattoo shop. Fucking nagbebenta ng mga emo shirts. Nagbebenta ng emo shirts. Tapos Ito sa akin, sana magpakilala ka na.
kung sino ka man, feeling ko lalaki ka. Kasi, ayun, may ginawa ba siya ng moves? Paano namin gagawa ng moves, di ba? Paano gagawa ni Andre ng moves? Di ba? Yan na natin. We put it out there, pare. Di ba? May reward. Secret admirer! We're coming for you! Tapos sinabi lang yung N-word, di ba, si Booker T? $1 million. Diba? Bum, 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 bum. Dead or alive. Babae? Tangina. Ganun. Oo. Ini-imagine ko lang na one day, kung sana magka-courage ka na kausapin ako. Kasi, very personable ako, diba, Red? Like yung mga fans nagpapapicture sa akin, sobrang suave ko lang eh. Alam mo ba sa yearbook ko, ako daw yung voted most likely to get the babes? Sofia Cabards. Scabbards. Cabards. Basahin mo naman. Ay, ako ba? Gumawa ka naman ng things. Sige. Sorry. Sofia Cabards. Paano mag-approach sa babae na sa public space lang nakita? Neighborhood, di siya nakatira doon, siguro pamangkin. Weird diba kung i-approach? Oo. Ano ba sa tingin mo, puta? Medyo mahirap siya actually. Yung time of approach or yung alam mo yun. I think okay lang siguro kung paano naging public place ang neighborhood? That's a fucking private place. Di ba? Saan mo nakita? Sa garahe ng neighbor mo? Hindi yata public space yun. Pag neighborhood, alam ko nasa street siya. Nasa street siya, ganun. Pero kilala mo ba tong girl na to? Hindi nga niya kilala, kaya gusto nga niya i-approach. Medyo weird yun, sa totoo lang. Kung kilala mo yung neighbor, magpakilala ka dun. Oo. Kapalan talaga ng mukha. Ganun talaga. Tsaka obviously may intention pa nagpakilala ka. So may hirapan ka. Oo, tama. Mahirap siyang ganun. Pero totoo lang minsan intention helps eh. 'Di ba? Kasi parang klaro eh kung anong pakay mo eh. 'Di ba? Yeah. Wala kang magagawa. Weird padala ka ng liham. Binibini. 'Di ba? Para sweet, 'di ba? Baka gumana. Sorry, yung nasa utak ko yung ham, like yung ham na majestic ham. Padalan mo ng liham. Paano mag-approach sa babae sa public space? Padala mo ng ham? Diba? Actually, okay lang sa akin yan. Pinadala mo ka ng... Parang kung may sexing babae nagpadala sa'yo ng ham. Diyan si Mark Lamado. Andyan na yung codec, pare. Ayun, padala mo ng liham. Sorry, nakat kami dahil may tumawag. Pero, padala mo ng liham. Or, dahil nga gusto ni Andre magpadala ka ng ham. Padala ka ng ham, tapos may liham, pare. Yun yung joke. Nagpadala ako ng liham sa ham. Pwede ba kitang hamunin kita. Pwede kitang hamunin sa isang date. Mga ganong klaseng shit. Be creative, pare. Be creative, pare. Sofia Cabards. Tangin na nito eh. Minura lang. Red Saludes. Magiging episode. Tangin na ito. Oo, yung magiging episode. Hindi mo... Paano naging parang maging episode nang hindi kita matutulungan to? Mas mga sound advice yung binibigay namin. Yan Flores. Ilang red flags ang kaya mong i-justify pag gusto mo yung tao? Nakakatawa. Ano yung mga yun? Oo no? Paano kung yung ultimate crush, kunwari si Megan Fox, putang ina pare, kahit putang inang ilang red flags yan, pare, go pa rin, pare. Go pa rin? Red means go, pare. Talaga? Pag gustong gusto mo yung tao. Wait. Depende sa red flag. Wala diba? Pag talagang bulag ka sa kanya, wala. Yun nga yung term, bulag eh. Oo Putang ina, pag red flag niya, kunwari, umuutot in public, okay, kaya. Hindi red flag yun. Ang red flag is something talagang deal breaker eh. Oo. Diba? Okay. Ano ba yung red flag? Parang sa akin, yung red flag ko mabaho eh. Yung mabaho, red flag yun. Pero kung red flag yung tipong yung di mo na-notice, like kunwari, alcoholic, okay lang yan. Secretly pala, homophobic siya, mga ganong klase. Or secretly racist siya. Kako, sobrang wild doon. So, or galit sa nanay mo. Mga ganong klase. Nakita mo na lang yung red flags niya like 3 years into the relationship. Ilang red flag? Yes. Siguro depende nga kung anong red flag. Kasi ang wild, kasi kung homophobic pala siya, tas 3 years after mo na lang nakilala. Minsan may ganun eh. Tangina yung bigla na lang umuwi kayo galing dinner, sarap ng kinain nyo, tas biglang,
Alam mo yung mga bakla doon? Or yung mga yung tipong palitan mo yung bedsheet, inupuan niya ng bakla mong kaibigan. Mga ganun ka-wild yung... I think for me, sa totoo lang, mga isang red flag, dalawa. Kung mga angel of sin. Wala akong tinotolerate na red flag. As in, kapag qualified siya as red flag. Yung red flag, yung matabang flag. Natawa ba dun, Mark? Sinabi niya. Hindi siya natawa. Hindi natawa si Mark. Yabang naman yun si Mark. Lumaki na ulo nun. Totoo nga. At tiyan, at binti, at kamay. Oo. At yung gout niya. Kamusta? Gout ka pa? Masakit? Pwede naman natin hindi tuloy eh. Cancel natin. Sa Furoxime, pare. Okay. Sorry. Hindi si Mark. So I think siguro... Sige na, pare. Kung sex lang naman, sige, kahit ilang... Depende kung gano'n ka seryoso. Ang daming sitwasyon eh. Pagkantutan lang, pare. Tapos pagkantutan lang naman. Pagkatapos yung magkantutan, nagsuot siya ng Pro DDS na t-shirt. Okay na. Tama. Tapos na eh. Yun, red flag yun. Tapos na eh. Sobrang red flag. Pero tapos na eh. Like, nag-sex na kayo. Yung tipong nakahubad, tapos bilang nagsuot ng boyfriend shirt, tapos nakalagay Team Unity. That's sobrang hot nun, dude. Sobrang laugh trip nun. Okay. Si ito ating French tawag dun? Rousseau Pierre Louis. Oo. Rousseau Pierre Louis. What is better, moving out before getting married or moving out after moving out before getting married? Yes, sa part 1. Yeah. Sa part 1, sobrang ilang beses namin sinabi to. So punta na lang kayo sa part 1. Mm-hmm. Pero yes, moving out before getting married, definitely kailangan siya. Hindi nga kahit nga live-in eh. Yung tipong bumukod ka and live on your own. Malaking bagay siya. Ito naman kay Chess Angeles. What? Girl? Girl alert. Girl alert. Okay. Sorry. Kasi hindi kami sure kung girl. Girl ba? Awakog na. What to do if someone's threatening na magpapakatsugi daw sila pag umalis? Fuck, nakakaburat to. Alam mo yung magpapakatsugi? Nagtitrete ng self-death. Fuck that. Hassle nito eh. Hindi mo yung toka. Pero ang dami kong kilalang ganyan. Yung tipong nag-stay on sa relationship kasi titreating to kill herself or kill himself. So yung kaklase ko dati nung high school, sinabi niya. Hindi mo pwede? Hindi yan tunay na pangalan. Okay. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Sinabi niya sa girlfriend niya na may cancer. Siya pa. Ulul! Dude, no joke. Alam mo nakakatawa? No Meron joke. din ako nakilala sa wrestling scene. Ganyan din. Sinabi niya may cancer. Sinabi niya may cancer. Meron pa siyang fucking like profile picture na nakalagay fuck cancer. Mga ganong level. Ang ina. Para hindi siya iwan ng babae. Sobrang wild. Medyo wild, no? People go through lengths, no? Grabe talaga nagagawa ng sabi nga ni Sun Tzu, pare, all is fair in love and war, pare. Sinabi ni Sun Tzu. Sinabi ni Sun Tzu. Okay lang mag-fake ng cancer. Sinabi ni Sun Tzu. Hindi naman galon. Yung sinabi niya, all is fair. Okay lang mag-fake ng cancer. Oh, may cancer ako Nakita mo sa yung balls. Poland Hopia video ni Gigi. Ang inagaw. Like, nagre-racist accent na siyang isang minuto. Ako, feeling ko comedy yun. Hindi yun racist eh. I mean, nakakatawa siya. Baka ikaw, tingin mo. Oh. I don't think it was ill. Kulang na lang, ganyan niya yung mata niya red, oh. I don't think it was ill-motivated. Oh, you really think that, Red? Hindi siya Bunod ill-motivated. kayo ng beta days ni GB. Kung may bibiling kayong ticket sa March 14. Huwag yung kay Andrin, yung kay GB sa Please. March 14. Hindi, pwede nyo rin mabili yung akin. Show ka na March 14 eh. Sinabayan mo si Godfather. Hindi, 7 yung akin. 7 ako sinabayan. Kaya nga, ako nga sinabayan mo.
Sino ba yung may Godfather? Hindi ko naman alam na may Gusto ko kitang kunin eh. Hindi ko alam Gusto ko kitang kunin pero wala. Hindi ka committed pa. Sabi, magno ako sa mga gigs. Hanggat mag-get. Ito yung ano mo, diba? Ano yung pangalan? Ha? Sikmura. Sikmura, pare. A dark comedy show, pare. Wow, dark comedy? Ano yun? Ano yun, Andren? Yung ginagawa ni Gold. To be fair, Gold would have loved that joke. So, nagpapakatsugi pa. High school shit lang yun, man, I think. Pero kung magpapakamatay siya, grabe weird nun. Ipulis mo. Pwede ba ipapulis yung mga yun? Oh, dapat sabihin mo yung parents or something. Oo. Tangin na hassle yun eh. Or kapatid or something. Kasi na, never... na tipong, parang dapat gumawa tayo ng template na, Dear Tito, Tita. Dapat kasama yun sa Facebook. Templates. Templates. Gusto mo ba? Gawin ko kayo ng template. Bayaran nyo sa Patreon. Break up templates. Mga ganun. Para hindi ka culpable. Kasi diba, Dear Tito, Tita, my name is ganyan, ganyan. Alam nyo naman na mahal ko yung son/daughter nyo. You never want to be part of a suicide letter. Like, good or bad. Alam nyo naman, hindi siya suicide letter. Sulat siya na bantayan mo yung anak nyo kasi we fell out of a relationship. Diba? Me and your child's daughter, son, diba? Fell out of a relationship and I want to move on but medyo toxic yung pagkakapit sa kanya and I still worry about his life, 'di ba? Kasi he threatened to do this, do that. E di tapos, 'di ba? So pag may katwiran, paglaban mo, pare. Oo. 'Di ba? Okay ba 'yung chess? Langeles? Ano ba 'to? Sino ba 'tong lalaking 'tong inaano? Si Jay Gomez? Hindi, si Chess Babae Angeles. siya. Oo nga. Sino nga 'tong lalaki magjujugi siguro? Oo nga. Totoo. Kasi ikaw naman, kung ikaw ay suicidal, tandaan mo, kung mahal mo talaga isang tao, you gotta let it go. Oh, dude. Sama yan. Alam mo ba, pag nag-google ka ng how to kill yourself sa Google, hindi niya ibibigay yung answer. Lalabas yung mga hotlines. Talaga? Ganda, ano? Wild din ang... Sa Reddit, hindi ganun eh. Sabihin nila kung ano talaga gagawin mo? Oo. Damn. Hindi ba siya obvious? Yung? Magpakamatay? Oh. I think parang the safe, like, quote-unquote, hindi masakit way na to kill yourself. I'm guessing pills. Diba? Hindi ko alam. Oo. Okay. Grabe. Bato lang si Andren ng suggestion na sound. Good job, Andren. Paki-sensor din yun, please. Ano yung na-sound? Ano ba yung nasa mukha ko? Kanina pa ako nag-aano sa mukha ko. Baka di ka nag-ahit mabuti. Hindi ako nag-aahit, Andren. Inaano ko siya. Pinaplock ko siya individual. Nice. Si JV Mena, where do you draw the line between individuality and sharing? Doing together the same stuff that you like, na you want your partner to be into it too. Yung tipong hindi magiging dating pilit. Kasi alam naman natin mahalaga ang individuality at bonding, sharing with your partner, the stuff that you like. So wala akong partner, fuck you, JV Mena. So, di ba you got Kate into anime, di ba? I got Kate into some anime. May mga anime ano na... Hindi niya nagustuhan? Ano ba hindi niya nagustuhan? Ano ba? Yung Boku no Hero nagustuhan niya, do? Oh, yung My Hero Academia definitely. Haikyuu. It's tipong inaabangan niya. Yun, Haikyuu, Demon Slayer. Nagulat ako dun. Demon Slayer. Nagusto Slow niya yun. burn yun, Demon Slayer. Kasi sabi ko parang, ito gusto siya na, like mainstreamly, ito yung pinaka-mainstream na anime right now. Pero sobrang brutal niya eh. So, ko, nagustuhan pa rin naman. A lot of people die in this art. Tapos, tsaka, and like, very like, eyes open, pugot ulo way, di ba? Like, ganong level. Siguro dahil cartoons, no? Hindi masyadong... How do you get your partner into the shit that you like? Wala, try it out. Kasi siya rin naman, parang... Sinubukan niya sa K-drama, diba? K-drama. Nagustuhan naman akong K-drama. Yung 81 class? 81 class. Oo, nagustuhan ko yun. Pinili niya yung mali, by the way. Pinili niya yung mali. Pinili niya yung bata. Wrong. Sobrang wrong. Wrong choice. Wrong choice. Yung wrestling, di niya talaga trip, no? Yung wrestling malabo. Nag-try na ako twice. Kahit yung mga women's, parang Becky Lynch. So yung una... Sasha Banks. AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniels, TNA Unbreakable 2005. I've never seen a person not like that Nagbo-mosh pit yung crowd. Oo, pare. Tsaka, totoo siya eh. Parang, yun ang best first match na pwede mong pakita kasi. Solid siya, solid. Kasi, parang pwede mong pakita na meron ding wrestling outside WWE, di ba? Tsaka na maganda. Tapos, yung sunod na pinakita ko sa kanya, Bianca Belair, Sasha Banks,
WrestleMania something. I forgot. Yung main event nila. Yes. 38, I think. Yung winip niya yung buhok, yung sobrang lakas. Yung referee babae, timekeeper babae. So, very... Women. It's a women match. Tapos parang sakto lang sa kanya. Nanood na rin siya ng FPW. Cheered the wrong person. Nagbo-black blast lang siya. Tama naman. Siguro pakibigyan mo ng sampler. Kung hindi talaga, wala talaga. Yun lang yun. Kung video games, I've heard kasi nilalaro to ng roommate ko at yung girlfriend niya, yung Overcooked 2. I think that's a good Hindi sila couple. nag-aaway. Ha? Hindi sila nag-aaway. Pero in a fun way yung away. I guess. Like yung tipong, nagsistrategize pa sila, okay, so dito ka, chop mo lang yung isda. Yan lang yung gagawin mo. Ganun level. Tapos ako na yung lalagay ng kanin at magsaserve. Tapos minamansplain mo sa kanya yung game. Yung tipong, gawin mo lang yung simple na things. Ako na bahala sa iba kasi superior ako eh. Parang ganun yung dating eh. Pero let's be fair, mas maraming gamer na lalaki kasi. Naman, to be fair. Pero ako, we have yet to try that. Pero para nasa pipeline siya na gusto namin mag-co-op game. Yung mga It Takes Two. Mga ganun. Kasi nakikita din niya sa Reels eh. Parang ganun. So, ang labo ng Kate minsan eh. Like, mga random, dati nagtanong siya, naglalaro ka bang prop hunt? So, parang, ano yun? sobrang, di ba? Sobrang random ng prop hunt. Lalo ko ng Phasmophobia. Hindi yung prop hunt, siya eh, parang Call of Duty game siya na yung magiging inanimate object ka, tapos magtatago ka. Nilaro ni Alexia to. So parang na-target siya ng reels, tapos mukha daw masaya. So parang, yan masaya. Trash talking ka ng mga teenager. Okay, mag-Roblox ka. Yan. So, yeah, important naman individuality. Pero share what you can, and if kung wala talaga. Minsan parang, trip namin, kunwari, pag nag-dinner kami, tapos meron kaming isang show na gustong panoorin. Papanoorin namin yun. Pero kung wala, edi, minsan magkasama kami, pero we do different things. Okay lang naman yun. Diba? Just being with each other. Doing other stuff. Julian Lim. All-star contributor pala si Julian Lim. Idol. Bigyan na lang ng free show to. Paano yung mga love na dahil sa circumstance, distance, nag-iba residence, etc., hindi na natupad years after? Life happened tapos biglang may looming regrets because of the longing of what could have been. Kaso hindi na pwede kasi the circumstances have for that. May sarili ng family siya already happened. Ayos yun. Ano? Ang labo na Ang labo ng putang inang question mo. Yun nakatabilas. Mag-writer kaya ako? No. No. Don't. Like, kung meron kang path towards a writer, mag-about face ka and then run the opposite direction. Tapos talon ka sa cliff. Tapos mag-landing ka sa some foam balls. Yay. Yay. Paano yung mga love na dahil sa circumstance, distance, nag-iba residence, etc., hindi na natupad years after, life happened, tapos biglang may looming regrets because of the longing of what could have been, kaso hindi na pwede kasi the circumstances for that, may sariling family already happened. Ayos yun. Mag-writer kaya ako. Unang-una, run on yung sentence mo. Totoo, yeah. It's one sentence and it's like sobrang haba. Yes. Gumamit ka ng 2 comma and then tumigil ka gumamit ng 2 comma pagkatapos. Some periods there. Oo nga eh. Pwede kang gumamit ng period. Pwede mong Chat GPT. Oo, Chat GPT. Correct grammar. Lagay mo sa Chat GPT. Bobo ba ako sa grammar? Chat GPT, yes. Yes. Sabihin ng Chat GPT, yes. Would you like 3 options to know that you're stupid? 1, 2. So, paano yung mga love? Ano yung question? Hindi ko nagigits. Wala. Nagpakul lang siya. Moving on. Top contributor pa naman to. Sorry, Julian. Sorry, Julian. But you suck. But you suck, dick. Paano yung mga love na dahil sa circumstance, distance, nag-iba residence? What the fuck? What the fuck is this? This is a whole lot of nothing. Oh, God. I've never seen Basahin mo. Basahin mo out loud. Yung kay Julian. Yeah, basahin mo. Paano yung mga loves na dahil sa circumstance, distance, nag-iba residence, etc., hindi na natupad. Tapos years after, life happens.
tapos biglang may looming regrets because of the longing of what could have been. Kaso hindi na pwede kasi the circumstances for that. Wala siya sense. Okay. Now, hearing it out loud, tanggalin mo yung lahat ng bullshit na nilagay yung words. Like yung mga circumstance, distance, blah, blah, blah. So, ang tingin ko is, paano kung may love na hindi natupad? Years. May love, tapos hindi natupad dahil nga may circumstances, may distance, ibang residence. So, ngayon may regrets na. Kasi pero, hindi na pwedeng i-pursue kasi, tingnan mo, you could have just like done a simple sentence, pare. You could have Stream of consciousness. So, hindi na pwede kasi the circumstances, unang-una lahat ng writer nag-proofread. Circumstances for that, may sarili ng family. So, may sarili na siyang family, hindi na mangyayari. So, paano yung ganun? Eh di wala. You blew it, son. Wala na. You answered your own questions. Wala, ganun talaga. Yun yung sinasabi kong ang daming factor sa pag-ibig. Malaking factor yung time. Minsan talaga, ang laking factor din na hindi mo siya makontrol yung mga ibang factor. Ang dami nun. No? Sobrang dami nun. Sobrang daming factor. Bigla nasagasaan girlfriend mo. Hindi mo makontrol yun. No? Hindi mo makontrol yun. Ang dami hindi mo na makontrol. So, yan. Yung timing, malaking bagay yan, di ba? Kahit nga hindi kayo nasa ibang bansa eh. Paano kung kunwari, game ka na, tapos siya, hindi pa siya game magrelasyon. Di ba? Tama. Timing, pare. Tapos nung game na yun sa resort, nakahanap siya ng iba. Yun talaga. So, wag ka mag-writer. Or work on it first before ka mag-writer. Clarity of communication. Very essential. Is very essential. So, kay Jared Pineda, for Andren, ghoster ka ba o nag-ghost na rin? Ghoster to si Andren. Hindi, gagawin ko ba? Never ako. Nag-ghost na ako ng mga... Ghost reporting. Technically, nag-ghost... Technically, nag-ghost ka ba kung... Wala akong gagawin. Kaya mo lang, bilis. Ghost reporting. Moving out. So, nag-ghost ka na ba? Technically, nag-ghost ka ba kung like, magde-date na kayo tapos 2 hours before nag-cancel siya? That's not ghosting, di ba? What ka natatawa? Sorry. Ulit. Nag-agree na kayo mag-date. Pero nag-cancel siya 2 hours before. Tapos never kanya kinausap ulit. Yes, pero nag-cancel siya. Ang ghosting is random, like tipong nag-uusap kayo and then hindi kanya kinausap ulit. That's akala, yeah. Yun ang ghosting. Okay, that's... Or hindi siya nagpakita ulit ever. Hindi naman kailangan na mag-date kayo. Kahit nag-uusap lang kayo na matagal. Kung meron na kayong regular usapan, tapos bigla na lang nawala dahil bigla siya hindi nag-reply. Or... Okay, yes. Hindi nag-reply, tapos forever na siyang hindi nag-communicate that's fine. That's nothing. There's nothing bad about ghosting people kasi you lost interest and vice versa. Like, there's something bad about it. Kung meron na kayong relationship no? Kung baga meron talaga, kahit sabihin mong walang label, alam mo naman na meron eh. So hindi, dapat I think magpaalam ka. Pag ligawan lang gets. Depende ko nung level ng ligawan. Unless nga kung MU na kayo, tas talagang puta, alam mo yun, nag-date na holding hands na kayo. Okay, minsan, diba? Mali naman yun. Pero yung communication phase pa lang, I don't blame you. Kung talking stage, like maagang talking stage. Pero kung paano ko medyo araw-araw kayo nag-uusap. Kupal yun. Diba? Magpaalam ka, sabihin mo, nakahanap ako ng mas... So, ghoster ka ba? Nang-ghost ka na ba? Nang-ghost na ako. Okay, and nag-ghost pero ka na rin. Pero talking stage pa lang. Kumbaga parang allowed ghosting. Yeah. Hindi kupal ghosting. Never. Ako kahit, kunwari, nag-date kayo, tas matagal, tas may kala mo yung pupuntahan, tas parang hindi pala. Pag alam na ng isang side, yung bago pa siya naging relationship, huwag yun na masyadong entertain. Minsan mag-message ka, or minsan may message na rin ako na parang, I don't think it's working out, blah, 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 blah. And, be professional. And then you move on, pare. Communicate with words. With words. Nang klaro. Hindi yung putang ina may pasikot-sikot. Circumstances. Babalik pa rin ba tayo? Si Mr. Run-on Sentence. Si Mr. Run-on Sentence. Mr. Stream of Consciousness. Kala niya 2 lang yung limit ng kamay. Sorry. Puta, parang Resident Evil, niraration niya. Oo, niraration niya. Tinitipid niya. Wala na akong kama. Sige, magsasalita na lang ako.
Migs Aguilar. For Andren, would you rather be loved unconditionally by A, goth chick na Bisaya, or B, the ideal tomboy na modern geng-geng? Both are good eh. I'd go A. Both are good, pero like I like tomboys din kasi. I'd go A. Okay. Talaga, goth chick talaga eh. No? Goth chick talaga. Long walks. Hindi yun. Hindi yung mga ibang goth chick. Hindi si long walks. Hindi si long walks. Ayaw mo kay long walks. Sana di siya nakikinig ng podcast. For sure, di siya nakikinig sa atin. Yeah. Kasi ever since bata pa ako, I think si Wednesday Addams ng Addams Family yung nagsimula. Who's a child, by the way. Wait. Bata ako. It's a child. I was a child then. Hindi kasi tumatanda yung cartoons. Okay. Salamat ng cartoons. Tangina! Crush ko siya nung bata ako rin. Okay, nung bata ka. Gagawa ka na naman ng issue ng pedo. Wala akong sinabi. Sinabi ko lang bata si Wednesday. Ilan sinabi ko? Alam mo yung ginagawa mo rin eh. Like, narinig ko yung si Mark Nyamada din. Hindi naman siya. Tingin mo ba mali na sinabi kong bata si Wednesday? Tama naman ako na bata si Wednesday. Tama, fact lang naman. Ay, sip-sip talaga to. Binigay mo lang ng show sa Singapore eh. Master ka na niya eh, puta. Binayaran na ba kita nun? Singapore? Bayad na pala. Bayad na pala ako Singapore. May utang pa ako sa'yo eh. May utang pa ako kay Mark eh. May utang pa ako sa inyong dalawa actually. Sorry. Alam niyo naman mabagal ako magbangko-bangko. Sherry Line. Ay sorry, may mana po lang for red. Ayan. Basahin mo yung for red. For red. Pinayagan or papayagan ka ba na mag-wrestler's entrance sa kasal mo? Alam mo yung maangas if ever? Yung Demon Finn Balor entrance. Yung magkocrawl ka. Chap. Yung nakakata yung magkocrawl. Kukrol ka muna. Tapos may mga usok. Tapos nakikita ka ng magulang ni Kate. Like, ano nangyayari dito? Yung papilya ligit. Tapos may mga leather belts ako. Dun. Tapos nakasync yung ano. Tapos hindi natin nasi-sync ng tama sa LED. Tapos hindi mahanap yung bride. Saan na si bride? Hindi pa ako pinapayagan pero papunta na tayo doon. Mahaba pa ang labanan. Kasi noong una, sabi niya dapat kalmado lang. Tapos nakakita siya ng mga entrances na creative and funny sa TikTok. Tapos sinesend niya sa akin. Tapos sabi ko, okay, malapit na tayo doon. Mamaya-maya. Kailangan lang niyang i-approve na ang inis ko entrance ano eh. CM Punk eh. Simple. CM Punk. Yeah. Sa Chicago nung Money in the Bank. Ay, tumalon 2011. Tumalon siya sa crowd? Hindi. Yung dapat malakas yung crowd. Dapat raucous yung crowd, pare. So, dapat may involvement ng crowd. Tangina, mahirap yun. Tapos this fire burns yung wala po. Even through the darkest day, all I ever wanted is fire burn. Hot take. I like that better than Cult of Personality. Talaga ba? Yeah, so good. Ganda niya eh. Both are good eh. So, yeah. Supposedly para kay Randy Orton yung hindi bagay sa kanya. Burns, hindi nga bagay sa kanya. Tapos yung Cult of Personality naman is a song na ginagamit din niya sa indies nung time na yun. So parang feeling niya mas bagay sa kanya yung maangas din na brood entrance. Ganun yung entrance na with the voice. Parang kumain siya ng mainit na peach mango fight. Sorry, Red. Time burst. Ano? Kunin ko lang yung charger na to. Pwede bakit? Pakisaksak mo. Bakit? Malolobat na ako. Pero ito yung pang-control ko ng camera. Wala na ako nang babasa ng questions. Ganyan ka naman. Hindi, Red. Nawawalan na naman. Wala, ganyan ka talaga. Wala ko tayong magagawa. Sige, kaya ko. Sabi ni Cherry Line, Sweet Cherry Line, pa, pa, pa. What are your deal breakers? Naku, ang dami. Racism. Yung racism, okay. Depende kung gaano siya kagaling mo pa. Pero wala akong pakialam. Tapos gusto niya ma-degrade, no? Wala akong pakialam kung gusto mo sa black, ayaw mo sa black people, pero alam mo yan? Yung tipong hinubad mo na siya, tapos meron siyang swastika sa lakad. I'm like, God damn! This is gonna be an awesome night, pero yeah. May swastika tattoo siya sa puso. Paano, hindi kayo pares ng political leaning? Pwede, medyo mahirap yun. I know politics isn't everything, pero like... Ayaw na palamunin. Oh, yes. Okay. Ang dami kong dinidate na ganyan dati. Yung tipong,
kailangan hatid sundo, kailangan, okay na naman hatid sundo, sige fine. Pero yung tipong, ikaw magbabayad? Ikaw magbayad ng lahat. Puta! Never pick up ng bill or whatever. 2026 na, puta. Kahit dati, hindi naman kahit ngayon, kahit dati. Dapat, I mean like okay lang naman kung manlibre ka every now and then. Pero most of, parang, like diba, hindi naman dapat expected siya na behavior. Oo. Ayun, malaking bagay sa akin. So walang passion. Medyo, yung tipong, cruising through life lang, cruising bro. through life lang, bro. Walang pakialam. Don't wanna shake up. Sure gout time, man. Sabi na Cherry Line, Sweet Cherry Line, pa, pa, pa. In your opinion, what's the most overrated and underrated part of being in a relationship? Oh my God. Overrated. Underrated. Wow, ang dami. Underrated. Underrated yung parati kang may kasama. Kasi sometimes you like alone time. Oo. Hindi. I mean, underrated siya para for me. Kasi parang dati kasi parang sanay naman ako ng mag-isa, so wala sa akin. Pero pag parati kami kasama, parang pag may ginawa ka na bigla individually, parang shit, dapat sana nandito siya. Parang type of shit na ganun. Ooh, okay. Ganong klaseng. Weird ba rin na, like, I just want to know when you lived in, like, ang weird ba, like, siyempre dati nag-uusap kayo parate and it came to a point na, kahit di mo na tayo mag-usap, do our own thing. Ang weird na, parang weird when it transitioned like, to ngayon, that. out of town siya, tapos sobrang, lang kami, like 2 texts a day. Ganong klaseng levels. Okay. Kung busy ka, walang problema. Overrated, I think yun. Yun yung tipo, yung parati kayo nag-constant communication. I think that's very clingy. Pag sa simula, okay lang. Pero kunwari, pag na kayo, kumbaga hindi naman kailangan maging parte ka ng mundo niya right away. Every time. Diba? Yun na nga constant ka na nga So, kumbaga parang reliable part ka na ng buhay niya. So, hindi mo na kailangan siya i-re-up na kailangan sabihin ganito, kailangan sabihin ganyan. Ayan. Hay! Sabi mo, 9 questions lang to. Pero ang dami na. Malapit na rin tayo matapos. Si Aaron Christopher C. Estrella. Ooh, I like First heartbreak nyo. Heartbreak? Long walks? Long walks? I hate to see you heartbreak. I refuse to divulge. Ikaw, gusto mo ba divulge? High school naman. Nabasted ako. No. Pero busted ba heartbreak? First love eh. First love? Okay. Yun lang. Jello Santos. Does love require sacrifice or it can exist and thrive? Yes. It does require sacrifice. It does. A lot. Parang yung sinab, Red, how much did it sacrifice? Everything. How much did it take? Everything. At great cost. Para kasi Norman Osborn, you know how much I sacrificed? Sa yun? Sa Spider-Man. I don't think it can, kahit anong i-pursue mo na passion na malaking bagay, if you're pursuing something great or of great value, stand up, for example. Parati siyang may sacrifice. Yung sabi nga ni Captain Hooks, yung si Captain, yung Captain sa Treasure Planet, how did you get that arm? Sabi ng guy, chasing a dream. Yun. Totoo. Minsan talaga ganun. Walang smooth sailing anything, pare. Yes. Jet Israel. Thoughts on the 3-month rule regards mga buy from Agikik. Ito ay galing sa Agikik. Davao Comedy. Davao Comedy. Shout out sa inyo, mga sir. Supportahan niyo sila. Bullshit 3-month rule. I think that's not true eh. Like, ginawa lang sa movie. I think it's just a good parameter na parang para sureball na hindi ka magre-rebound or... Oo. Pero yeah, I mean, I've seen people move on faster or slower. Yeah, dude, like fucking a week. Michael Santos. Paano po gagawin ko tuwing lalabas ako may nailabas? Real ass dude of the week! Guys, bigyan ng t-shirt to. Real ass dude of the week! Okay. Nice one, Michael. Good chuckle out of that. Ito, kay King Jamal Concepcion. Cliche ba mag-lay down ng intentions ng February? Para kasing ang taas ng expectations pag Feb ka mag-make ng move. Oo nga, cliche. Di ba dapat before?
Para pwede kayo mag-date ng February. Oo. Huwag mo na hintayin mag-Feb. Puta. Pero maraming kumbaga parang related dun sa isang question kanina na yung paano mag-make ng move to someone, 'di ba? Kasi nasa neighborhood niya nakikita niya whatever. So part of it is dahil nga may societal norm na love month ng February, Valentine's, 'di ba? It's a reason to celebrate your love. Parang ini-enable din ng mundo ikaw. So mas may mas may normal reason to pursue someone or show someone your affection towards that person if it's on February. Oo. Diba? Pero sabi nga ni Red, gawin mo ng mga January para sulit. Mo. Oo. Actually, gawin mo kahit kailan pa. Oo. Di mo kailangan hintayin yung February. Gawin mo sa Gawin mo sa lamay. Time is everything. So last question. Okay. Kay Ray Rivera, Andren, top or bottom? Alam mo yung sagot ko dito? Ano? Tanungin mo sa nanay mo. Tangina mo. Ray Rivera, top or... Tanong mo, bilis. Ha? Tanong mo sa nanay mo. Maghintay kami. Message. Email mo kami pagkatapos. Okay. Okay. Wala na, ubusin tayo ng questions, pare. Sakto, 1 hour na, pare. Uy, natapos yung podcast. At hindi kami binabayaran dito. Hindi kami binabayaran. Anong pakiramdam mo dito sa Love Life fan mail month? Sobrang na-realize ko lang na very single ako. And baka di na ako makaharap ng happiness. Baka sobrang matter of fact. Matter of fact lang. Sobrang matter of factly walang ginawa yung dineclare yung rest of your life Nakakatawa yung basta ikakat pala yun, so hindi ko nasasabihin. Sobrang wild nun. Sorry, may jump cuts to. May nabasa kaming question na parang feeling namin makakasira talaga So unang-una, pag mailbag, hindi to anonymous kasi sa HKM doon anonymous. Nakikita yung pangalan nyo So hindi na namin bibigyan ng spotlight pa. Baka madamay pa. Baka madamay pa yung ayaw na yung masira pa. Pero yun, thank you so much. Saya. Thank you so much for sending your questions. Ngayon, kung nakikinig kayo sa mga fan mailbag episodes, magtatanong kayo kung paano maging involved dito. Kasi halos every other week na namin ito ginagawa. You can join Red Olier and the Wacky Doers FB group. That's one. Yes. Punta kayo doon, register, answer all the questions. Tapos... Isa lang naman natin yung question. Hindi naman questions. 78 questions. Tapos kung nagkamali ka ulit. Okay. Extreme difficulty. Nice. So, sa dulo labanan mo si Radan. Si Pre-Patch Radan. Si Pre-Patch Radan. Yung ang bilis ng meteor niya. So, yes. Punta lang kayo doon. Nagpo-prompt kami doon or nagpo-open up kami ng fan mailbag thread every now and then when we record our episodes. Tapos doon kayo pwedeng magbigay ng questions. Yun lang naman. And then may po-promote ka ba? Sa March 7, Sikmura, please buy tickets. Yun lang. Tickets at comedymanila.ph. And nood kayo ng Tayo with me and Victor na sa Comedy Husbands at Linya Linya HQ. March 7 din po yun. Tickets are on sale, comedymanila.ph or sa Linya Linya website. Sorry. Oh my God. Na-jerred ako, pare. Oo nga Kasi sa tubig na binigay mo sa akin, sobrang konti Wala ka nang ipopromote? Ayun lang. Yun, follow kayo sa ating podcast at Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.